Itay! Ang sigaw ay halos mapunit sa lalamunan ni Catherine, ngunit kinain lang ito nang rumaragas ang hangin at nang dagundong ng kulog. Ang mainit na luha sa kanyang pisngi ay agad na nanlamig dahil sa malakas na buhos ng ulan at sa tilamsik ng maalat na tubig dagat. Sa isang saglit, nakita pa niya ang kamay ng kanyang ama na nagpupumilit na umabot mula sa madilim at magulong tubig. Pagkatapos, sa isa pang saglit, wala na. Nilamon na ito ng halimaw na dagat. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng yate. Ang mga daliri niya'y namumuti na sa higpit ng kapit. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang dasal. Kaninang umaga lang, ang araw ay sumisikat pa ng napakaganda sa Villa Lourdes. Ang mansyon na nagsilbing tahanan at legacy ng kanilang pamilya sa loob ng mahigit 50 taon ay tila isang tahimik na saksi sa unti-unting pagguho ng relasyon nilang magkakapatid. Sa malaking hapagkain na nagawa sa Nara, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamasarap na pagkaing nakahain. Si Daniel, ang kanyang kuya, ang unang bumasag dito. Naisip ko lang, sabi nito, pilit na pinapasigla ang boses. Matagal-tagal na rin tayong hindi lumalabas bilang isang pamilya. What do you say we take the yacht out this afternoon? Para makalanghap naman tayo ng sariwang hangin. Para sa'yo, Itay. Tumingin si Catherine sa kanyang ama, si Gregorio. Sa edad na 87, malakas pa rin ito, ngunit may lungkot sa mga mata nito na hindi maitago ng mga kunot sa kanyang mukha. Ngumiti lang ito ng tipid bilang pagsang-ayon. Si Carlo naman, ang kanilang bunsong kapatid, ay gaya ng dati. Tahimik lang na nakayuko at kumakain. Palagi itong anino ni Daniel, takot magbigay ng sariling opinyon. Magandang ideya yan, kuya, sabi ni Catherine. Sinusubukang punan ng pag-asa ang sarili niyang boses. Baka ito na ang kailangan nila. Isang araw sa dagat, malayo sa mga problema, malayo sa mga pinag-uutangan ni Daniel, malayo sa tensyon. Ngunit habang nagliligpit siya ng pinagkainan, hindi niya sinasadyang marinig ang pag-uusap ni Daniel at ng nobya nitong si Patricia sa may hardin. Sigurado ka ba rito, Daniel? Paano kung... Tanong ni Patricia, may halong pag-aalala sa boses. Kailangan na nating tapusin to, Pat. Wala nang ibang paraan. Sagot ni Daniel. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Basta sumunod ka lang sa plano. Walang palya dapat. Hindi na narinig ni Catherine ang kasunod. Bigla siyang kinabahan. Anong plano? Anong kailangang tapusin? Pinili niyang isantabi ang narinig. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Ang gusto lang niya ay mabuo muli ang kanilang pamilya. Pagdating ng hapon, lula na sila ng yate ng pamilya, ang Lourdes de Tre. Ang araw ay mainit at ang dagat ay kalmado. Sandaling nakalimutan ni Catherine ang kanyang mga alalahanin. Nilapitan niya ang kanyang ama na nakatayo sa dulo ng yate, nakatingin sa Villa Lourdes na unti-unting lumiliit sa kanilang paningin. Itay, okay lang po kayo? Tanong niya. Tumingin si Gregorio sa kanya. Isang nangiting puno ng pagmamahal ang gumuhit sa mga labi nito. Ang ganda ng bahay natin, di ba anak? Tumango si Catherine. Pero alam mo ba, pagpapatuloy ng matanda, ang tunay na pundasyon ng Villa Lourdes ay hindi semento anak, kundi ang mga alaala natin. Ang tawanan ninyo noong mga bata pa kayo, ang mga pangaral ng inyong ina. Iyon ang nagpapatibay sa lugar na yon. Kapag nawala yon, kahit gaano pa katayog ang mga pader, guguho rin ang lahat. Naramdaman ni Catherine ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang ama. Mahal na mahal po kita, Itay. Mahal na mahal ko rin kayong lahat, sagot ni Gregorio. Ang boses ay bahagyang garalgal. Iyon ang huling payapang sandali na magkasama sila. Bigla na lang,
Tila nagbago ang ihip ng hangin. Dumilim ang kalangitan at ang dating kalmadong dagat ay nagsimulang maging marahas. May paparating na sama ng panahon. Mas mabuting bumalik na tayo. Sigaw ng isa sa mga tripulante. Ngunit si Daniel, na siyang nagmamaniobra ng yate, ay tila may ibang plano. Imbes na bumalik sa direksyon ng pampang, itinuloy niya ang paglalayag patungo sa mas madilim na bahagi ng karagatan. "Kuya, anong ginagawa mo? Bumalik na tayo!" Sigaw ni Catherine, halos hindi na magkarinigan dahil sa lakas ng hangin. "Relax lang, Kat. Alam ko ang ginagawa ko." Sigaw pabalik ni Daniel, isang kakaibang ngisi ang nakapaskil sa kanyang mukha. At doon na nagsimula ang bangungot. Isang dambuhalang alon ang humampas sa kanilang yate. Dahilan para mawalan ng balanse ang lahat. Napahawak sila kung saan-saan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Catherine ang kanyang ama na napahawak sa rehas. Nasa tabi nito si Daniel. Akala niya ay tutulungan nito ang kanilang ama. Ngunit hindi. Sa isang mabilis at halos hindi mahahalata na kilos, sa saglit na paghampas ng isa pang alon, nakita ni Catherine ang bahagyang pagtulak ni Daniel sa kanilang ama. Hindi ito isang malakas na tulak na mapapansin ng lahat. Isa itong maliit, tila aksidenteng galaw. Sapat lang para mawalan ng balanse ang isang matanda sa isang umuugang sasakyan. Nalaglag si Gregorio sa nagngangalit na dagat. At ngayon, heto si Catherine, nakakapit sa gilid ng yate, binabayo ng ulan, habang ang imahe ng kanyang ama na lumulubog sa kadiliman ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. "Itay! Itay!" Wala nang sumasagot, kundi ang walang pusong dagat. Nakita niyang lumapit si Daniel at Carlo sa kanya. Ang mga mukha nila'y basang-basa ng ulan at ng kasinungalingan. "Kat?" "Wala na siya," sabi ni Daniel, sinusubukang yakapin siya. Aksidente ang lahat. Naramdaman ni Catherine ang pag-akyat ng galit at pangingilabot sa kanyang buong sistema. Ngunit wala siyang lakas para magsalita. Ang tanging nagawa niya ay umiyak habang nakatingin sa madilim na tubig kung saan huling nakita ang kanyang ama. Ang ugong ng makina ng yate sa pagbalik ay parang isang panaghoy, isang mahabang, malungkot na tunog na sumasalamin sa katahimikang bumabalot sa kanilang tatlo. Wala ng ulan, wala ng hangin. Ang dagat ay muling kumalma, na parang isang sinungaling na nagkukunwaring walang alam sa krimen na kani-kanila lang nasaksihan. Nakaupo si Carlo sa isang sulok, basang-basa, nanginginig. Hindi sa lamig, kundi sa mga imaheng paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang pag-abot ng kamay ng kanyang ama, ang pagkawala nito sa dilim, at higit sa lahat, ang saglit na pagtulak ni Kuya Daniel. Nakita niya. Alam niyang nakita rin ni Catherine. Ngunit paano mo isusumbong ang sarili mong kapatid? Lumapit si Daniel sa kanya. Ang damit nito ay punit-punit. Ang buhok ay gulo-gulo. Umiiyak ito. Pero alam ni Carlo na peke ang mga luha. Kilala niya ang kanyang kuya. "Carlo," sabi ni Daniel. Ang boses ay mahina at nanginginig. Isang perpektong pag-arte. "Makinig ka sa akin." Hindi tumingin si Carlo, na natili siyang nakatitig sa sahig na kahoy ng yate. "Aksidente ang nangyari. Narinig mo ba ako? Isang malaking nakakalungkot na aksidente." Hinawakan ni Daniel ang kanyang balikat ng mahigpit. Ang mga daliri nito'y bumaon sa kanyang laman. "Nag-agawan kami sa manibela dahil sa lakas ng alon. Nawalan ng balanse si Itay. Sinubukan ko siyang sagipin, pero huli na ang lahat. Iyan ang kwento. Iyan ang katotohanan." Naramdaman ni Carlo ang pag-angat ng abdo sa kanyang lalamunan. Katotohanan? "Kuya." "Wag, Carlo. Huwag mo nang ituloy." Putol ni Daniel. Masumigpit ang hawak. "Isipin mo ang pamilya. Isipin mo ang apelyido natin. Kapag nagsalita ka ng iba, lahat tayo malulunod. Hindi lang ako, hindi lang ikaw.
Pati si Catherine, sabay tayong lulubog. Naiintindihan mo ba? Ang banta ay malinaw. Ito ang palaging alas ni Daniel laban sa kanya. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang takot sa gulo. Dahan-dahang tumango si Carlo, hindi dahil sa naniniwala siya, kundi dahil sa wala siyang lakas para tumanggi. Sa pagtangong iyon, naramdaman niya ang pagbali ng isang bagay sa loob niya, marahil ang kanyang kaluluwa. Pagdaong nila sa pantalan, naghihintay na si Patricia. Tumakbo ito palapit, umiiyak, at agad na niyakap si Catherine na para bang wala itong malay sa nangyayari. "Oh my God, Catherine, anong nangyari? Nasaan si Tito?" Tanong ni Patricia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Si Catherine ay parang isang manika na nawalan ng buhay. Nakatayo lang, walang emosyon, nakatingin sa kawalan. Ang sakit sa mga mata nito ay napakalinaw at si Carlo ay napayuko, hindi makayanang salubungin ang tingin ng kapatid. Dinala sila pabalik sa Villa Lourdes. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, at mga mamamahayag ay nagsimulang dumating. Ang bahay na dati puno ng mga mararangyang alaala ay naging isang malaking entablado para sa isang kasinungalingan. Nagkulong si Carlos sa kanyang banyo. Tumingin siya sa salamin at kinasuklaman niya ang nakita niya. Isang lalaking basang-basa ang buhok, maputla ang labi, at may mga matang puno ng takot. Isang duwag, isang kasabwat. Hinilamusan niya ang kanyang mukha ng paulit-ulit na para bang mabubura ng tubig ang dumi ng kanyang pagkakasala. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa salamin, mas lalo lang niyang nakikita ang anino ni Daniel sa kanyang likuran. Kinagabihan, nagpatawag ng isang maliit na press conference si Daniel sa sala ng Villa Lourdes. Suot ang isang itim na polo na may mga matang namumula dahil ba sa luha o sa puyat. Buong tapang niyang hinarap ang mga kamera. "Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta." Simula niya, ang boses ay basag. Ang araw na ito ay ang pinakamadilim na araw sa buhay ng aming pamilya. Nakatayo si Carlos sa likod niya, katabi si Catherine na parang mga estatwa. Narinig niya ang bawat salitang lumabas sa bibig ng kanyang kuya, ang kwento tungkol sa biglaang bagyo, ang kabayanihan niyang pagsubok na iligtas ang kanilang ama, ang kanyang pagkawasak ng puso. Ang galing niyang artista, napakagaling. Halos maniwala na rin si Carlo kung hindi lang niya nakita ng dalawang mata niya ang katotohanan. Pagkatapos ng press conference, umakyat si Carlo sa kanyang kwarto. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Humiga siya sa kama, niyakap ang unan, at hiniling na sana ay isa lang itong masamang panaginip. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isa lang ito sa mga mensahe ng pakikiramay. Ngunit hindi. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para manlamig ang buong dugo niya at mahulog ang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay. "Alam ko ang ginawa ninyo." Ang Villa Lourdes ay napuno ng mga bulaklak, mga puting rosas, mga puting orkidya, mga puting liryo. Ang amoy ay nakakasulasok, parang pabango na sinusubukang pagtakpan ang masangsang na amoy ng kamatayan at pagkukunwari. Para kay Daniel, ang bawat bisitang dumarating para makiramay ay isang audience. Ang bawat yakap ay isang performance, ang bawat patak ng kanyang pekeng luha ay isang puhunan para sa kasinungalingang kanyang binuo. "Condolence, Daniel. He was a great man. Be strong." Tumango lang siya, nagpasalamat, at nagpakita ng tamang antas ng kalungkutan. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang isip ay parang isang abacus na walang tigil sa pagkwenta. Ang utang kay Mr. Chua, ang mga pangako sa ibang investors, ang malaking premyo na naghihintay,
Ang Villa Lourdes. Umakyat siya sa opisina ng kanyang ama para takasan ang mga tao. Umupo siya sa malaking silyang leather sa likod ng mesa na gawa sa mahogany. Ito ang trono ng kanyang ama at malapit na itong maging kanya. Hinaplos niya ang makinis na kahoy, naramdaman ang lamig at bigat nito. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya, makapangyarihan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Mr. Chua. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Pinilit na pakalmahin ang kanyang boses. Sir. Daniel, sabi ng isang malamig at walang emosyong boses sa kabilang linya. Ang aking pakikiramay. Ngunit alam mo kung bakit ako tumatawag. Sir, alam ko po ang obligasyon ko. Kaunting pasensya na lang po, sabi ni Daniel. Ang pasensya ko ay may hangganan, Daniel, at malapit na itong maubos, sagot ni Mr. Chua. 2 linggo? Kung wala pa ang pera ko, ang Villa Lourdes na ang sisingilin ko. Naiintindihan mo? Hindi na abot doon, sir. Ipinapangako ko, kapag naayos na ang mga papeles ng mana, kayo ang una kong babayaran. Pilit na tiniyak ni Daniel, kahit naramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Pagkababa ng telepono, napasuntok siya sa mesa. Wisit! May problema ba, mahal? Pumasok si Patricia sa opisina. Dala ang 2 tasa ng kape. Iba siya sa lahat ng tao sa ibaba. Walang pagkukunwari. Ang mga mata niya ay matalas at nakatutok sa kung ano ang mahalaga. Si Chua, nagbibigay na ng ultimatum. Sagot ni Daniel, hinilot ang kanyang sentido. Umupo si Patricia sa gilid ng mesa at inabot sa kanya ang isang tasa. Kaya nga kailangan nating kumilos ng mabilis pagkatapos nito. May plano na ako. Tumingin si Daniel sa kanya. Si Patricia ang kanyang alas. Matalino, praktikal, at walang takot. Anong plano? Hindi natin kayang bayaran lahat ng utang mo kahit makuha mo pa ang buong mana. Kailangan nating magbenta ng isang bahagi ng property, sabi ni Patricia. May kilala akong investor na matagal nang interesado sa beachfront. Mabilis silang magbayad. Cash. Kumunot ang noo ni Daniel. Ibenta? Ang isang bahagi ng Villa Lourdes. Hindi papayag si Itay dyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Patricia. Wala na ang itay mo, Daniel. Ikaw na ang masusunod. Ito ang pinakamadaling paraan. Makakabayad ka sa mga utang mo at may matitira pa para sa atin. Ang ideya ay parang isang paglapastangan sa alaala ng kanyang ama, ngunit ang lohika sa likod nito ay hindi maitatanggi. Iyon ang kailangan niya. Isang mabilis na solusyon. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Daniel ang pagbabago kay Catherine. Hindi na ito halos nagsasalita. Palagi lang itong nasa hardin, sa paboritong lugar ng kanilang ama, kung saan nakatanim ang mga Lourdes Rose, isang espesyal na variety na ipinangalan sa kanilang yumaong ina. Nilapitan niya ito isang hapon. Abala si Catherine sa pag-aalis ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Kate, tawag ni Daniel sa malumanay na boses. Kumain ka na ba? Hindi lumingon si Catherine. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Kat, kinausap kita. Dahan-dahang humarap si Catherine. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon na parang 2 piraso ng salamin na sumasalamin sa kanyang pagkakasala. Bakit kuya? May kailangan ka pa bang kasinungalingan na sabihin sa akin? Natigilan si Daniel. Ang mga salita ay parang sampal. Hindi totoo yan. Alam mo kung anong nangyari. Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Catherine bago ito muling tumalikod para harapin ang mga rosas. Ang alam ko lang kuya, ay mahal na mahal ni Itay ang mga bulaklak na ito. At ngayon, ako na lang ang mag-aalaga sa kanila. Umalis si Daniel, dala ang isang bigat sa dibdib na hindi niya inaasahan. Ang katahimikan ni Catherine ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok at nang sa wakas ay nakatulog siya, isang bangungot ang gumising sa kanya. Nasa gitna siya ng dagat, mag-isa,
sa isang maliit na bangka. Ang tubig ay itim na itim at kalmado. Walang buwan, walang bituin. Pagkatapos, mula sa kalaliman, dahan-dahang umahon ang isang anyo. Ang kanyang ama. Basang-basa ang damit nito, ang puting buhok ay nakadikit sa kanyang noo. Nakatayo ito sa ibabaw ng tubig, hindi lumulubog. At nakatingin lang ito sa kanya. Hindi galit, hindi malungkot, blanko lang. Ang mga matang iyon ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hinuhusgahan siya sa isang tahimik na paraan na mas masahol pa sa anumang parusa. Nagising si Daniel na sumisigaw, basang-basa ng pawis. Umupo siya sa kama, habol ang kanyang hininga. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kape at sinusubukang alisin sa isip ang bangungot, tumunog ang telepono ng mansyon. Sinagot ito ng isang katulong at iniabot sa kanya. "Sir Daniel, si Attorney Diaz po." "Attorney," bati ni Daniel, sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. "Napatawag po kayo. May problema ba sa mga papeles?" "Wala naman, Daniel," sabi ng abogado. "Tumawag lang ako para ipaalam sa inyo na gaganapin na ang pagbasa ng huling habilin ng iyong ama. Bukas ng umaga, 10:00, dito sa opisina ko." Napatayo si Daniel. "Bukas na agad? Hindi ba't masyadong mabilis?" Iyon ang nakasaad sa instructions na iniwan niya sa akin, Daniel. Nasa sandaling mangyari ang hindi inaasahan, kailangan itong isagawa sa lalong madaling panahon. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Daniel ang magkahalong kaba at pananabik. Bukas. Bukas na ang araw ng paghuhukom. Bukas, mapapasa kanya na ang lahat. Ang opisina ni Attorney Diaz ay may amoy ng lumang papel at floor wax. Isang amoy na formal at mabigat na lalong nagpapabigat sa nararamdaman ni Catherine. Nakaupo siya sa isang silyang malambot, nakatapat ng malaking mesa ng abogado. Ngunit pakiramdam niya ay anumang oras ay lulubog siya rito. Sa kanyang kanan ay si Kuya Daniel, na tila isang hari na naghihintay ng kanyang korona. Diretso ang upo nito, puno ng kumpiyansa, at ang kamay ni Patricia ay mahigpit na nakahawak sa braso niya. Sa kanyang kaliwa naman ay si Carlo, na hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga matay laging nasa sahig. Si Catherine ay nasa gitna nilang dalawa, isang isla ng manhid na kalungkutan. Hindi pera o ari-arian ang nasa isip niya. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang huling yakap niya sa kanyang ama sa yate at ang mga salita nito tungkol sa tunay na pundasyon ng Villa Lourdes. Si Attorney Diaz, isang matandang lalaki na may makapal na salamin, ay umubo para makuha ang kanilang atensyon. Inilatag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa. "Nandito tayong lahat ngayon," simula ng abogado sa isang malungkot na boses, "upang bigyang bisa ang huling habilin na testamento ng aking kliyente at kaibigan, si Don Gregorio de Villa." Tumingin ang abogado kay Daniel. "Handa na ba kayo?" Tumango si Daniel. Isang maliit at mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinimulang basahin ni Attorney Diaz ang dokumento. Ang mga unang bahagi ay tungkol sa mga maliliit na bagay. Ang mga alahas ng kanilang ina ay mapupunta kay Catherine. Ang koleksyon ng mga mamahaling relos ay para kay Daniel at isang trust fund para sa edukasyon ng mga magiging anak ni Carlo. Binanggit din ang mga maliliit na halaga para sa mga tapat na kasambahay at tauhan sa Villa Lourdes. Sa bawat salitang binibitawan ng abogado, lalong lumalapad ang ngiti ni Daniel. Ito na iyon. Ang mga pampalubag loob bago ang pinakamalaking anunsyo. Hindi nakikinig si Catherine. Ang isip niya ay nasa hardin, sa mga rosas na ipinangalan sa kanyang ina. Paano na ang mga yon ngayon? Sino ang mag-aalaga? At ngayon, sabi ni Attorney Diaz, inaayos ang kanyang salamin. Tungkol naman sa pinakamalaking ari-arian ang Villa Lourdes, kasama na ang lahat ng lupain, negosyo, at mga gusaling nakapaloob dito.
Narinig ni Catherine ang mahinang pagtawa mula kay Daniel. Ito na ang hinihintay nito. Huminga ng malalim ang abogado. Ito ay buong-buo kong ipinamamana sa aking matalik na kaibigan, si G. Victor Reyes. Natahimik ang buong silid. Paulit-ulit na umikot sa isip ni Catherine ang mga salitang yon. Sinusubukang unawain. Victor Reyes? Sino si Victor Reyes? Tumingin siya kay Daniel. Ang ngiti sa mukha nito ay nanigas na parang isang maskarang biglang nabasag. Ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagkapula patungo sa pagkaputla na parang papel. Nagpatuloy sa pagbabasa si Attorney Diaz na tila hindi napapansin ang tensyon sa silid. Sa isang kondisyon na ang Villa Lourdes ay gawing isang institusyon para sa mga matatandang walang kumakalinga. Tatawagin itong Casa Lourdes bilang pag-alala sa aking pinakamamahal na asawa. Hindi! Bulong ni Daniel, hindi totoo yan. Nang matapos magbasa ang abogado, ibinaba nito ang dokumento at tumingin sa kanilang tatlo. Iyon ang nilalaman ng testamento. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa mesa. Tumayo si Daniel, ang mga matay nanlilisik sa galit. Pekeng dokumento yan! Sigaw niya dinuduro ang abogado. Imposible! Hindi yan gagawin ng ama ko. Sino ang Victor Reyes na yan? Siguradong kasabwat mo siya para nakawin ang mana namin. Daniel, kumalma ka, sabi ni Patricia. Sinusubukang hawakan ang braso nito, ngunit iwinaksi lang siya. Paano ako kakalma? Ninanakawan tayo ng harapan. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang lalaking nasa kalagitnaang edad. May simpleng ayos at mga matang may dalang kalungkutan at kabaitan. Tumayo ito ng may respeto sa gilid. Sino ka? Galit na tanong ni Daniel dito. Ikaw ba si Victor? Hindi sumagot ang lalaki. Tumingin lang ito sa kanilang tatlo na may halong awa. Magsalita ka? Anong kinalaman mo dito? Pagpapatuloy ni Daniel. Ngunit bago pa makasagot ang lalaki, muling bumukas ang pinto sa likuran nito. Isang anino ang humakbang papasok. Isang figura na mas matanda, gumagalaw ng mas mabagal, ngunit may tindig na hindi nila maaaring makalimutan. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at itim na pantalon. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Pati ang galit ni Daniel ay napalitan ng isang uri ng pagkasindak na hindi maipaliwanag. Si Carlo ay napatayo. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. Napahawak si Catherine sa kanyang dibdib. Ang puso niya'y dumadagundong na parang sasabog. Ang mga mata niya'y nanlalaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanilang ama, si Gregorio, ay nakatayo sa may pintuan. Buhay na buhay, tumingin ito sa kanilang tatlo. Kay Daniel na puno ng galit, kay Carlo na puno ng takot, at sa kanya na puno ng pagkalito. Pagkatapos, sa isang boses na kalmado, ngunit may bigat na parang isang martilyo, sinabi nito ang mga salitang nagpaguho sa kanilang mundo. Narinig ko ang lahat. Ang hangin. Iyon ang unang napansin ni Daniel. Tila ninakaw ang lahat ng hangin sa loob ng opisina. Ang kanyang mga baga ay naghahanap. Ngunit walang mahanap. Ang boses ng kanyang ama, isang boses na dapat ay nasa ilalim na ng dagat, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa kulog. Narinig ko ang lahat. Hindi ito posible. Isang multo. Isang ilusyon na bunga ng kanyang pagod at konsensya. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata nang mariin, umaasang sa kanyang pagmulat ay maglalaho ang lahat. Ngunit pagmulat niya, nandoon pa rin ito. Ang kanyang ama. Nakatayo, humihinga. May mga bagong kunot sa mukha nito na dulot ng sakit, hindi ng edad. At ang mga matang yon, ang mga matang minsan niyang tiningala, ay nakatitig sa kanya na parang isang hukom. Paano? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Daniel, isang pabulong na sigaw. Si Gregorio ay humakbang pasulong at sa bawat yapak niya sa sahig na kahoy, tila nayayanig ang pundasyon ng pagkatao ni Daniel.
Huminto ito sa harap nilang tatlo. "Salamat kay Victor," sabi ni Gregorio. Ang boses ay kalmado na nakakatakot. Tinuro niya ang lalaking kanina patahimik sa gilid. May palaisdaan siya malapit sa lugar kung saan ninyo ako iniwan. Nagkataon lang na napadaan ang bangka niya. Siya ang sumagip sa akin. Naramdaman ni Daniel ang pagtingin sa kanya ni Patricia, ngunit hindi niya ito magawang lingunin. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro lang sa figura ng kanyang ama. Nang malaman ko ang lawak ng iyong kasakiman, Daniel, pagpapatuloy ni Gregorio, naisip kong bumalik at isumbat sa iyo ang lahat. Ngunit ano ang mapapala ko? Ang gusto kong malaman ay kung hanggang saan ang kayang abutin ng kasamaan sa puso ninyo. Kaya pumayag ako sa plano ni Victor. Nagtago ako. Nagpanggap na patay. Isang plano. Ang lahat ng ito ay isang bitag. Ang pagluluksa, ang di umano'y testamento, isang malaking, masalimuot na dula na sila ang mga kontrabidang hindi alam na pinanonood pala. Ang yabang ni Daniel ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang natira ay purong, hubad na kahihiyan. Napaluhod siya, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Para sa pera, Daniel? Tanong ni Gregorio. Ang boses ay puno ng pait. Ang Villa Lourdes na itinayo ko mula sa dugo at pawis, hindi para maging simbolo ng yaman, kundi para maging simbolo ng pamilya. Itinapon mo ang lahat ng iyon. Para sa pera? Itay, patawad. Hikbi ni Daniel, ang mukha'y nakasubsob sa kanyang mga kamay. Hindi pera ang kulang sa'yo, Daniel. Pagmamahal sa sarili, sabi ni Gregorio. At ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Akala mo, kapag nakuha mo ang yaman ko, mapupunan mo ang kakulangan sa pagkatao mo. Nagkamali ka. Pagkatapos ay ibinaling ni Gregorio ang kanyang tingin kay Carlo na nanginginig sa kinatatayuan at namumutla na parang patay. At ikaw, bunso, sabi ni Gregorio. Ang boses ay bahagyang lumambot, ngunit may diin. Nakita mo ang lahat. Narinig mo ang lahat. Bakit ka nanahimik? Napayuko si Carlo, ang mga luhay sunod-sunod na pumatak sa sahig. Natakot po ako, Itay. Natakot po ako kay Kuya. May mga pagkakataon sa buhay, anak, na ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang paggawa ng masama, kundi ang pananahimik habang ginagawa ito ng iba. Sa huli, tumingin si Gregorio kay Catherine. Ang galit sa mga mata ng matanda ay napalitan ng malalim na kalungkutan. Catherine, anak ko, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Ikaw ang ilaw ng tahanang ito mula nang mawala ang iyong ina. Ngunit ang pagmamahal ay hindi pagbubulag-bulagan. Ang pagmamahal ay dapat nagtutuwid ng mali, hindi nagkakanlong ng kasalanan. Patawarin niyo po ako, Itay. Umiiyak na, sabi ni Catherine. Ang puso'y durog na durog. May isang bagay na kailangan kong ayusin, biglang sabi ni Patricia. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Tito, kung ano man po ang nagawa ni Daniel. Isang tingin lang mula kay Gregorio ang nagpatahimik sa kanya. Isang tingin na matalas, malamig, at nagsasabing, wala kang lugar dito. Si Gregorio ay tumingin muli sa kanyang tatlong anak, na ngayon ay wasak na sa kanyang harapan. Ang kanilang pagmamakaawa, ang kanilang mga luha, lahat ay huli na. Hindi lang nila nawala ang mana, nawala nila ang kanilang dignidad, nawala nila ang kanilang ama. Ito ang tunay na all is lost. Huminga ng malalim si Gregorio. Tapos na ang pag-uusap na ito. Tumalikod siya para umalis, ngunit huminto sa may pintuan. Hindi siya lumingon nang magsalita siyang muli. Kung gusto ninyong mapatawad, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Pumunta kayo sa Casa Lourdes at magtrabaho. Magsimula kayo sa pinakamababa.
Walang espesyal na trato. Patunayan ninyong karapat-dapat pa kayong magdala ng apelyido ko. Pagkasabi niyon, tuluyan na siyang humakbang palabas ng silid, kasunod si Victor, at isinara ang pinto. Iniwan silang tatlo sa loob ng isang opisina na biglang naging kanilang kulungan. Isang kulungan ng kahihiyan, pagsisisi, at isang nakakabinging katahimikan. Walang nagsalita habang naglalakad sila palabas ng gusali. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng takong ni Patricia sa makintab na sahig at ang sabay-sabay nilang paghinga na tila ninakaw. Para kay Carlo, ang bawat hakbang ay isang paglalakbay pababa, hindi lang sa elevator, kundi sa isang uri ng impyerno na sila mismo ang gumawa. Nakita niya ang pag-iwas ng tingin ng sekretarya ni Attorney Diaz. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng elevator na parang pagtikom ng isang kabaong. Sa loob ng maliit na espasyong yon, ang katahimikan ay nakakabingi. Walang sino man ang nagtangkang magsalita. Walang sino man ang nagtangkang huminga ng malakas. Si Kuya Daniel niya, ang taong dati tila kayang harapin ang lahat, ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa babasaging salamin. Anumang oras ay maaring mabasag. Pagdating nila sa basement parking, doon nagsimulang gumuho ang lahat. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga bumbilya, sa amoy ng gasolina at semento, doon pinakawalan ni Patricia ang kanyang tunay na kulay. Huminto siya sa paglalakad at maraa na binitiwan ang braso ni Daniel. Wala kang silbi. Ang mga salita ay kasing lamig at kasing talim ng patalim. Napatingin si Carlo, nagulat. Patricia! Ano? Sinubukang magsalita ni Daniel, ngunit pinutol siya nito. Ano? Akala mo ba hindi ko narinig? Akala mo ba okay lang sa akin ang lahat ng ito? Sigaw ni Patricia. Ang boses ay hindi na malambing. Ito ay puno ng galit at pagkasuklam. Sinira mo ang lahat, Daniel. Ang lahat ng pinagplanuhan natin, sinira mo dahil sa kahinaan mo. Hindi ko naman alam na iyon na nga ang problema. Wala kang alam. Halos isampal ni Patricia ang mga salita sa mukha ni Daniel. Akala mo ba talaga minahal kita? Isang tanga. Ginamit lang kita, Daniel. Ang kumpanyang matagal nang gustong bumili ng Villa Lourdes, doon ako nagtatrabaho. Ikaw ang susi ko para mapasok ang pamilya mo, para makuha ang tiwala ng lahat. At ngayon ano? Nga. Napatanga si Daniel. Ang bawat revelasyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Nakita ni Carlo kung paano nawala ang lahat ng natitirang kulay sa mukha ng kanyang kuya. Ang taong kinatatakutan at sinusunod niya sa buong buhay niya ay nakatayo lang doon. Tinitiis ang bawat masasakit na salita na parang isang batang pinapagalitan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Carlo, hindi takot ang naramdaman niya para sa kanyang kuya. Awa. At pagkatapos, isang bagay na mas malakas pa sa awa. Galit. Hindi para kay Daniel, kundi para sa sarili niya. Sawang-sawa na siyang manahimik. Sawang-sawa na siyang maging anim. Sawang-sawa na siyang maging duwag. Itinaas ni Patricia ang kanyang kamay, akmang sasampalin si Daniel sa gitna ng kanyang pagkatalo. Ngunit ang sampal ay hindi dumapo. Sa isang iglap, naramdaman ni Carlo ang sarili niyang katawan na kumilos ng kusa. Hinawakan niya ang pulsuhan ni Patricia. Ang mga daliri niya ay mahigpit na pumigil sa kamay nito. Natigilan si Patricia. Natigilan si Daniel. Maging si Carlo ay nagulat sa sarili niya. Tama na, Mama, sabi ni Carlo. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sa katahimikan ng parking lot, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang utos. Matatag. Walang bahid ng panginginig. Tumingin si Patricia sa kanya. Ang mga matay nanlilisik sa gulat at inis. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi ito binitiwan ni Carlo. Tumingin si Daniel sa kanyang bunsong kapatid na parang ngayon lang ito nakita. Ang laging nakayukong si Carlo ay nakatayo na ngayon ng diretsyo, nakikipagsukatan ng tingin.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Patricia. Wow! Nagkaroon na ng boses ang tuta. Nagtutulungan na pala ngayon ang mga talunan. Binitiwan ni Carlo ang kamay ni Patricia. Hindi na kailangan. Ang kapangyarihan nito sa kanila ay biglang naglaho. Umalis ka na, sabi ulit ni Carlo. Ngumisi si Patricia, isang ngising puno ng lason. Inayos niya ang kanyang damit at tiningnan silang dalawa na parang basura. Sige, magpakasaya kayo sa abo ng inyong mansyon, sabi niya. Pero tandaan niyo to, kukunin ko pa rin ang Villa Lourdes sa paraan ko. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya. Ang tunog ng kanyang takong ay papalayo. Papalayo hanggang sa mawala. Naiwan silang dalawa ni Daniel sa gitna ng basement. Ang kaharap niya ay hindi na ang makapangyarihang Kuya Daniel. Ang kaharap niya ay isang lalaking wasak. Bagsak ang mga balikat. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. At sa katahimikang yon, naramdaman ni Carlo ang bigat ng kanilang pinagsamang kahihiyan. Ang pagbabalik sa Villa Lourdes ay mas mahirap pa kaysa sa inakala ni Catherine. Bawat metro na tinatahak ng taxi palapit sa kanilang tahanan ay parang isang metrong pagbaba sa isang madilim na balon ng kahihiyan. Pagbaba niya sa tapat ng malaking gate, ang unang bumungad sa kanya ay ang pagbabago. Ang engrandeng arko na may nakaukit na Villa Lourdes sa kumikinang na tanso, ang simbolo ng kanilang yaman at kapangyarihan, ay wala na. Sa halip, isang simple, bagong pinturang karatula na gawa sa kahoy ang nakasabit, Casa Lourdes, tahanan para sa mga nakatatanda. Napapikit si Catherine, bawat letra sa karatulang yon ay isang paalala ng kanilang kasalanan. Huminga siya ng malalim, pinuno ng hangin ang kanyang mga baga at dahan-dahang naglakad papasok. Ang hardin na dati perpektong alaga ay medyo magulo na. Ang damuhan ay bahagyang mahaba at may mga tuyong dahon na nagkalat. Ngunit ang mga rosas ng kanyang ina ay nandoon pa rin, tila matatag na nakatayo sa gitna ng lahat. Sa may pintuan ng mansyon, sinalubong siya ni Victor. Ang lalaking ito, na naging sentro ng kanilang pagbagsak, ay walang bahid ng pagyayabang sa mukha. Tanging isang maunawaing nangiti. Magandang umaga, Catherine. Bati nito sa mahinang boses. Sir Victor, sagot ni Catherine, halos pabulong. Victor na lang, sabi nito. Halika, pumasok ka. Sa loob, ang mansyon ay tahimik. Wala na ang mga mamahaling palamuti at mga painting. Ang mga muebles ay tinakpan ng puting tela. Ang lugar ay parang isang kaluluwang naghihintay ng bagong buhay. Gusto ko lang malaman mo, simula ni Victor habang naglalakad sila patungo sa library. Ang ama ko at ang ama mo ay matalik na magkaibigan noon. Magsosyo sila sa isang maliit na negosyo. Ngunit nalugi ito. Ang ama ko ang sumalo ng lahat ng pagkakautang para makapagsimulang muli ang itay mo. Isang utang na loob na hinding-hindi nakalimutan ni Don Gregorio. Natigilan si Catherine. Kaya pala, hindi ito isang parusa. Ito ay isang pagtupad sa isang matagal ng pangako. Isang pagpaparangal. Ang plano niyang gawing charity, ang lugar na ito, ay matagal na niyang pangarap. Dagdag ni Victor. Kailangan lang niya ng tamang pagkakataon para ituro sa inyo ang isang leksyon. Sa pinakamahirap na paraan, nakarating sila sa pinto ng library. Dito raw ang paborito mong lugar sa bahay, sabi ng itay mo. Sabi ni Victor, maraming alikabok, maraming kailangang ayusin. Siguro dito mo gustong magsimula. Iniwan siya ni Victor. Pagbukas ni Catherine ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng lumang libro at alikabok. Ang dating malinis na silid ay napabayaan. Ngunit para kay Catherine, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Nagsimula siya sa maliit. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ng mga estante. Bawat aklat na kanyang itinataas ay tila may dalang bigat ng isang alaala. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo,
Nakita niya ang isang maliit na photo album. Binuksan niya ito. Ang unang larawan ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang litrato nilang tatlo noong mga bata pa sila. Si Daniel, mga 10 taong gulang, ay buong yabang na nakaakbay sa kanilang dalawa. Siya, na may 2 tirinta sa buhok, ay nakangiti ng napakatamis. At si Carlo, ang bunso, ay nakakapit sa kanyang kamay, ang mga matay bilog at puno ng pagtitiwala. Masaya sila. Walang kasinungalingan, walang kasakiman. Doon, sa katahimikan ng maalikabok na library, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Catherine sa mga nagdaang araw. Humagulgol siya, hindi lang para sa kanyang ama, kundi para sa nawalang inosente nilang kapatiran. Umiyak siya para sa pamilyang minsan ay buo at masaya. Nang medyo gumaan ang kanyang pakiramdam, nagpunas siya ng luha at nagpatuloy sa paglilinis. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng library. Hindi siya lumingon. Iniisip na si Victor lang iyon. Ngunit narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng isang walis na dumadampi sa sahig na kahoy. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Carlo. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito nakatingin sa kanya. Hawak nito ang isang walis tingting at tahimik na winawalis ang mga tuyong dahon at alikabok na naipon sa sahig. Nagkatinginan sila saglit. Walang salitang namutawi. Ngunit sa isang tingin na yon, nagkaintindihan sila. Ang kanilang mga mata ay parehong nagsasabi ng isang bagay. Patawad. Hindi na nila kailangan ng salita. Nagpatuloy si Catherine sa pag-aayos ng mga libro. Nagpatuloy si Carlos sa pagwawalis sa kanilang sabay na paggawa sa katahimikan. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Ito ang kanilang unang hakbang. Habang abala sila, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Napahinto sila pareho at napatingin. Nakatayo doon si Daniel. Ang mamahalin niyang damit ay gusot na gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay tila hindi nakatulog ng ilang araw. Wala na ang yabang at kumpiyansa. Ang natira ay isang lalaking pagod, wasak at tila nawawala. Tumingin ito sa kanila, sa walis na hawak ni Carlo, sa basahan na hawak ni Catherine. Napayuko ito at sa isang boses na basag at halos hindi marinig, nagtanong, May maitutulong ba ako? Ang unang araw ni Daniel sa Casa Lourdes ay ang unang araw din ng kanyang tunay na paghihirap. Binigyan siya ni Victor ng isang pares ng gamit ng gloves, isang martilyo, at isang kahon ng pako. Ang utos, ayusin ang mahabang bakod na kahoy sa likod ng mansyon, kung saan ang ilang bahagi ay nabubulok na at ang iba'y natumba na dahil sa napabayaan. Simple, iyon ang inakala niya. Ngunit sa ilalim ng araw, na tila isang nagliliyab na mata sa kalangitan, nalaman ni Daniel na wala siyang alam sa simpleng gawain. Ang mga kamay niya, nasanay lang sa pagpirma ng mga tseke at paghawak ng mamahaling ballpen, ay agad na namula at nanakit. Bawat palo ng martilyo ay tila mali. Minsan ay sa daliri niya tumatama, minsan ay nababaluktot lang ang pako. Ang malagkit na pawis ay tumagaktak sa kanyang noo, sa kanyang likod, sa mga lugar na hindi niya akalaing pagpapawisan. Ang suot niyang lumang t-shirt ay basang-basa na. Bawat subyang mula sa lumang kahoy na tumutusok sa kanyang balat ay parang isang paalala ng kanyang kahinaan. Ito ba ang parusa sa kanya? Ang maghapong pagbabad sa araw? Ang sakit ng katawan? Ang kahihiyan? Mula sa bintana ng kanyang dating opisina, nakita niya ang kanyang ama. Nakatayo lang doon si Gregorio, hawak ang isang tasa ng kape, nakatingin sa kanya. Walang emosyon, hindi galit, hindi awa, blanko lang. Ang tinging iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw o sumbat. Parang sinasabi nitong, wala ka ng halaga sa akin. Gusto nang sumuko ni Daniel. Gusto na niyang itapon ang martilyo at sumigaw. Ngunit kanino? Sa kanyang ama, na tinalikuran na siya.
sa kanyang mga kapatid na nasaktan niya? Nagpatuloy siya. Pinalo niya ang pako ng paulit-ulit. Bawat palo ay parang pagpukpok din sa sarili niyang kayabangan. 1, para sa kasinungalingan mo. 2, para sa kasakiman mo. 3, para sa pagtapon mo sa iyong ama. Nang tanghali, lumapit si Catherine. Hindi ito nagsalita. Tahimik lang nitong inilapag ang isang baso ng malamig na tubig sa ibabaw ng isang poste ng bakod, ilang talampakan ng layo mula sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Pinanood ni Daniel ang baso ng tubig, isang simpleng baso ng tubig. Ngunit para sa kanya, sa mga sandaling iyon, ito ay parang isang banal na alak. Dahan-dahan niyang kinuha iyon at ininom. Ang lamig na dumaloy sa kanyang lalamunan ay parang isang patak ng pag-asa. Hindi pa siya lubusang isinumpa. Nakikita pa rin siya ng kanyang kapatid. Nang matapos ang maghapon, ang pakiramdam niya ay para siyang binugbog. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang mga palad ay may mga paltos na. Sumunod siya sa iba pang mga trabahador sa likod bahay kung saan inihain ang hapunan. Isang malaking kaldero ng adobo at kanin. Umupo siya sa isang mahabang bangkong kahoy kasama ang mga karpintero at hardinero. Walang kumausap sa kanya. Isa siyang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Nagsimula siyang kumain. At isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang simpleng adobong yon na kinakain niya mula sa isang plastik na plato ay mas masarap pa sa lahat ng steak at mamahaling pagkain na natikman niya sa buong buhay niya. Bawat butil ng kanin ay may halaga. Bawat piraso ng karne ay isang gantimpala dahil pinagpaguran niya, dahil gutom siya, hindi lang sa pagkain, kundi sa isang bagay na mas malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Daniel ang halaga ng pagod at ng simpleng pamumuhay. Ang yabang niya ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng araw, napapalitan ng isang bagay na bago sa kanya, pagpapakumbaba. Pagkatapos kumain habang nakaupo siya at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto ng kotse at mula dito, lumabas si Patricia. Nakasuot ng isang eleganteng itim na business suit, mataas ang takong, at may isang ngangiting mapang-asar sa kanyang mga labi. May kasama siyang 2 lalaking nakabarong na mukhang mga abogado. Naglakad siya palapit sa kanila na parang pag-aari niya ang lugar. Huminto siya sa harap ni Daniel na ngayon ay marumi, amoy pawis at mukhang kahabag-habag. Well, sabi ni Patricia. Ang boses ay puno ng panunuya. Mukhang bagay sa'yo ang bago mong trabaho, mahal. Tumayo si Daniel. Anong ginagawa mo dito? Itinaas ni Patricia ang isang folder na puno ng mga dokumento. Iwinagayway niya ito sa harap ng mukha ni Daniel. Nandito ako para maningil, sabi niya na may ngiting tagumpay. Naaalala mo ang lahat ng utang mo kay Mr. Chua? Binili ko ang mga yon, lahat. At ayon sa kontratang pinirmahan mo, kung hindi ka makakabayad, may karapatan akong kunin ang kolateral, ang kalahati ng lahat ng ari-arian ng Villa Lourdes. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Gregorio ang pagdating ni Patricia. Nakita niya ang kumpiyansa sa bawat hakbang nito, ang pagmamata sa paraan ng pagtingin nito sa kanyang anak. Sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo, natutunan niyang kilalanin ang isang mandaragit kapag nakakita siya nito. At si Patricia ay isang ahas, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Isang bahagi niya ang gustong bumaba at siya mismo ang humarap sa babae. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi na ito ang kanyang laban. Ito ang laban ng kanyang mga anak. Kailangan nilang patunayan na may natutunan sila. Bumaba siya nang marahan. Pagdating niya sa sala, naroon na silang lahat. Si Victor, si Catherine, si Carlo at si Daniel na nakatayo sa gitna.
Kaharap si Patricia at ang dalawang abogado nito. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. "Magandang gabi, Don Gregorio." Bati ni Patricia. Ang boses ay matamis na may halong lason. "Nandito lang kami para sa isang business transaction." "Alam ko kung bakit ka nandito, Hija," sagot ni Gregorio. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Umupo siya sa kanyang paboritong silya na parang isang hari na pinagmamasdan ng kanyang korte. Inilatag ng isa sa mga abogado ni Patricia ang mga dokumento sa center table. Ayon po sa mga kasulatang ito, Don Gregorio, lahat ng utang ni G. Daniel de Villa kay Mr. Archua ay legal na nailipat sa aming kliyente. At dahil hindi ito nabayaran sa takdang panahon, may karapatan po ang aming kliyente na i-claim ang nakasaad na kolateral. Tiningnan ni Gregorio ang mga papel. Pamilyar siya sa mga ganitong dokumento. Nakita niya ang mga maliliit na letra, ang mga komplikadong termino na idinisenyo para malito ang sinumang hindi sanay. Nakita niya ang bitag. "Isang matalinong hakbang," sabi ni Gregorio. Tumitingin kay Patricia. "Ngunit may isang bagay kang nakalimutan. Ang kontratang iyan ay may probisyon tungkol sa undue influence at unconscionable terms." Ang interes na ipinataw ni Mr. Terchua na siya muna ngayong sinisingil ay higit sa 300%. Illegal iyon. Madali nating mapapatunayan sa korte na ito ay isang uri ng panlalamang na wala ng bahagya ang nangiti sa mukha ni Patricia. Kahit pa, may utang pa rin siya at kailangan niya itong bayaran. "Tama," sang-ayon ni Gregorio. "At babayaran niya iyon sa tamang halaga at sa tamang paraan, hindi sa pamamagitan ng pagnanakaw sa aming tahanan." Akala ni Gregorio, iyon na ang katapusan ng usapan. Ngunit hindi. "May isa pa pala akong nakalimutan," sabi ni Patricia, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso kay Daniel. "Naaalala mo ba, Daniel, noong minsan ay nag-usap tayo tungkol sa mga plano mo para sa Villa Lourdes? Yung mga plano mong pagbebenta. Mayroon akong recording ng lahat ng yon. Nanlamig ang lahat. Iyon ang gagamitin ko." Pagpapatuloy ni Patricia, ang bawat salita ay isang banta. "Ipapakita ko sa korte kung anong klaseng anak si Daniel de Villa. Isang anak na handang ipagbenta ang pamana ng kanyang ama kahit noong nabubuhay pa ito. Sa tingin mo ba, may maniniwala pa sa inyo pagkatapos noon?" Katahimikan, iyon ang alas ni Patricia. Ang kahihiyan. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ni Gregorio ang nangyari. Humakbang si Daniel pasulong. Ang damit niya ay marumi pa rin. Ang mukha niya ay pagod. Ngunit wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang kahihiyan. Ang naroon ay isang bagong uri ng determinasyon. "Tama ka, Patricia," sabi ni Daniel. Ang boses ay matatag. "Tama ka sa lahat ng sinabi mo." Nagulat si Patricia. Maging si Gregorio ay napaayos ng upo. "Ako nga ang anak na yon," pagpapatuloy ni Daniel. "Isang anak na sakim, makasarili, at walang utang na loob. Handa kong ipagbenta ang lahat para lang sa pera. Inamin ko na ang lahat ng yon sa sarili ko. At ngayon, inaamin ko sa harap ninyong lahat." Tumingin siya sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid. "Patawad." Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Patricia. "Pero tapos na yon. Ang Daniel na kaharap mo ngayon ay hindi na ang Daniel na kilala mo." May kinuha si Daniel mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na cellphone. "At kung recording lang ang pag-uusapan," sabi niya, "meron din ako niyan." Pinindot niya ang play. At mula sa speaker ng telepono, umalingaw-ngaw ang boses ni Patricia, malinaw at malakas, mula sa gabi nila sa parking lot. "Ginamit lang kita, Daniel. Ang kumpanyang matagal nang gustong bumili ng Villa Lourdes, doon ako nagtatrabaho. Ikaw ang susi ko para mapasok ang pamilya mo." Ang kulay sa mukha ni Patricia ay naglaho. Sinubukan niyang agawin ang telepono, ngunit humarang si Carlo.
Tumayo si Catherine sa tabi ni Daniel sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakita ni Gregorio ang kanyang 3 anak na nakatayo ng magkakasama. Hindi bilang magkakaaway na nag-aagawan sa mana, kundi bilang isang pamilya nagtatanggol sa iisang tahanan. Fraud, manipulation, at conspiracy, sabi ni Daniel, pinapatay ang recording. Sa tingin ko, mas mabigat ang kaso mo kaysa sa akin. Kaya ngayon, may pagpipilian ka. Umalis ka dito at huwag ka nang babalik o tatawag ako ng pulis ngayon din. Tinitigan ni Patricia si Daniel, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Pagkatapos ay tiningnan niya ang buong pamilya na ngayon ay isang matibay na pader sa kanyang harapan. Alam niyang talo na siya. Walang imik siyang tumalikod, kasunod ang kanyang mga abogado. Paglabas nila ng pinto, narinig ni Gregorio ang isang malakas na buntong hininga na sabay-sabay na pinakawalan ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, tinalo nila ang isang kaaway. Ngunit ang mas mahalaga, natagpuan nilang muli ang isa't isa. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating malungkot at walang buhay na Villa Lourdes ay isa na ngayong lugar na puno ng tawanan at mga kwento. Ang mga dating silid na puno ng mamahaling antigo ay napalitan ng mga simpleng kama, mga komportableng upuan, at mga mesang may chessboard at mga baraha. Ang amoy ng lumang kahoy ay napalitan ng amoy ng bagong lutong sopas at ng langis na ipinapahid sa mga nananakit na kasukasuan. Ang Casa Lourdes ay opisyal ng bukas. Pinanood ni Catherine mula sa hardin ang pagpasok ng mga bagong residente, mga lolo at lola na walang pamilyang mag-aaruga. Ang bawat isa ay may dalang maliit na bag, ngunit ang mga mukha nila'y puno ng pag-asa. Hindi na siya ang tagapagmana ng isang malawak na lupain. Isa na siyang tagapangasiwa ng isang tahanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na yaman. Nakita niya si Kuya Daniel na maingat na inaalala yan ang isang lolo na hirap nang maglakad dahil sa rayuma. Ang mga kamay ni Daniel, na dati may paltos dahil sa pagmamartilyo, ay magaslaw pa rin, ngunit ngayon ay sanay nang gumabay at mag-alaga. Ang dating aroganteng CEO ay isa na ngayong matiyagang kaibigan ng mga nakatatanda. Natuto siyang makinig, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Sa kabilang dako, sa may library, naroon naman si Carlo. Napapaligiran siya ng 5 lola at binabasahan niya sila ng isang kwento mula sa isang lumang libro ng mga alamat. Ang boses niyang dati laging pabulong sa takot ay malinaw na ngayon at puno ng sigla. Siya ang naging paboritong apo ng lahat. Natagpuan niya ang kanyang boses hindi sa pagsigaw, kundi sa pagbibigay aliw sa iba. At si Catherine, natagpuan niya ang kanyang sariling kaligayahan sa hardin. Kasama ang ilang residente, nagtanim sila ng mga gulay at mga bulaklak. Ang mga Lourdes Rose ng kanyang ina ay mas maganda pa ngayon dahil ang bawat pag-aalaga niya rito ay may kasamang pagmamahal na ibinabahagi niya sa iba. Lumapit sa kanya si Victor, may dalang isang tasa ng tsaa. Mukhang masaya sila, sabi nito, nakangiti. Masaya po kaming lahat, sagot ni Catherine. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang itay mo, sabi ni Victor, ay nasa paborito niyang upuan sa may beranda. Nagpaalam si Catherine at naglakad patungo sa beranda. Doon, nakita niya ang kanyang ama. Nakaupo ito sa tumba-tumba, nakabalot sa isang kumot at tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Ang mga mata niya ay may dalang kapayapaan na hindi pa nakikita ni Catherine dati. Umupo siya sa tabi nito. Itay, tumingin si Gregorio sa kanya. Anak. Salamat po, sabi ni Catherine. Para saan? Para po sa lahat ng ito. Para sa leksyon. Para sa pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Gregorio. Walang anumang gusali o lupain ang maipapamana ko sa inyo na mas hihigit pa sa halaga ng pagkakaisa. Iyan ang tunay na pamana. Tinawag ni Daniel ang lahat.
Maghahapunan na. Naglapitan ang mga residente, ang mga staff, at silang magkakapatid. Nagtipon sila sa mahabang mesa sa hardin, sa ilalim ng mga ilaw na isinabit ni Carlo sa mga puno. Habang pinagmamasdan ni Catherine ang lahat, si Daniel na naglalagay ng pagkain sa plato ng isang lola, si Carlo na nakikipagbiruan sa isang grupo ng mga lolo, ang kanilang ama na tahimik na nakangiti. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito na pala iyon, ang pangarap niyang mabuo muli ang kanilang pamilya. Hindi ito nangyari sa pamamagitan ng isang masayang bakasyon sa dagat, kundi sa pamamagitan ng pagdaan sa pinakamadilim na bagyo ng kanilang buhay. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili nang mawala sa kanila ang lahat. Tumingin siya sa karatula sa di kalayuan. Casa Lourdes. Hindi ang villa kundi ang pamilya. Iyon ang tunay na Casa Lourdes. Iyon ang tunay nilang tahanan.